sa gabi, interesante kayo ang atong topiko, kay magahisgot kita sa 7 ka mga lakang kung unsaon pagsulbad ang mga konflikto sa panimalay. 7 ka mga lakang kung unsaon natog sulbad ang mga konflikto sa panimalay. Ato nang tunan ugma. Balik mo ugma, kay kung pananglit na ay mga konflikto nga moabot sa magtiayon, mahibalo na ta kung saan to pagdumala. Apan karon nga gabi, ang interesante nato nga topiko mga kaigsunan mo, 3 ways to say I love you. 1 is irresistible. Tulok ka mga pabaagis pagingon na higugma ko nimo. Ang usa na di gyud nimo mapugnan. Higala ako magingon kaninyo. Nga ang gugma mo ay basic element sa relationship sa magdayon. It is the most important ingredient of a marital relationship. One writer said, Ellen White said, to marry without love is a sin. So inyo nang pamalandungon. Ang gugma mo'y labing gikinahanglan. Apan usahay ang gugma mga kaigsunan, dili nato ikapadayag. So karon nga gabi magahisgot kita, how to say I love you in 3 ways. And 1 is irresistible. Pagsulti nato nga ako nahigugma sa tulok ka mga pamagi, atong tanawon karon na ay senaryo sa magtaayon nga si Juan ug si Maria. This is now the scenario. A couple named John and Mary. Hebalo ka, atong tanawon ang kahimtang sa matagusa. Ilailahon nato ang matagusa. Dayon, ilha ang imong kaugalingon. Pagkasunod, ilailaha usab ang imong partner sa kinabuhi. Kay naay magtiayon nga hangtod karon ang reklamo nila mao, di ko kasabot sa akong bana. Di ko kasabot sa akong asawa. Sa ato pa wa pagyuday magkaila-ila. No? Wa pagyud sila magkainilhanay. So karong nga gabi kinahanglan we have to identify ourselves, to identify our spouse, kaya ron atong may baluan how to manage and to express our love to an individual. The very reason why we should know and identify who is our spouse and kinsa ako, it's because a very simple reason. Because we are different, thus we express our love differently. Huh? Tungod kay lahi-lahi man ta og kinaiya. Lahi-lahi man ta og personalidad. Lahi-lahi ta og background, lahi-lahi ta kultura. That's why we express love in a different way. Amin ninyo, mga bana, paminaw kamo. Kining atong mga asawa, kuti-kuti ni bisag ginagmay mga butang. Memorize na nila kanong sa amo magkauyab. Pero kamong mga bana, pangutanon mo kanong sa amo magkauyab, sa ambot kanong sa ato. Panahon man to nga dagan. Di ta kay balo, pero pangutan ang asawa unsay pizza. Ihatag sa atong asawa ang pizza kanong sa tanag kauyab. Ihatag pagyud ang oras. Ihatag ang bulan. Sultian pagyud ug unsang imong sinina, ga t-shirt baka ug ga pulo. Memorize na nila. Ang atong asawa, memorize ang birthdays sa atong mga anak. Bisag unom ka anak ug 12 ka anak, memorize na sa inahan. Pero kitang mga amahan, di gyud ta makamemorize sa mga birthday sa atong mga anak. Tinuod na. Mo nga pasana panahon sa enrollment, dili ta mo kuyog magpa-enroll sa grade 1 natong anak kay mauwaw man ta kay wa man ta kay balog kanang sa matao ang atong anak. Mo nga ang inahan mo kanunay magpa-enroll kay memorize mga kaigsunan ang birthday sa atong anak. Sunay mga ginagmayng mga butang. The wife is very expressive in little things. Pero mga bana mga kaigsunan say malimot sa birthday sa ilang asawa.
Nya nga asawa sige nagdipig-dipig nga siya. Limot gyud ka ang unsagod. Birthday ba nako? Ay, oo, wa man nagpa-thrilling man ko pa. Happy birthday. Pero wa gyud akahinom do mga kaigsunan. Because we're different in personality. Because we're different in culture. Because we're different in the values of the family. Then we express our love very differently. Aniya ang tulo ka mga matang sa mga maghinigugmaay. Paminawa og asa ka niining tulo. Ang usa ka maghinigugmaay gitawag kunog visual. Meaning to say seeing. No? Very particular siya og unsa ang iyang makita. Ang iyang gugma iyang ipakita unsa ang makita. Ang usa ka lover is called auditory, meaning to say, ang pagpaminaw. Muna nga imong makita nga dunay lover nga paraygon kayo musulti. Why? Very particular siya sa hearing. Ang usa ka lover o mahigugma, ginatawag og kinesthetic, meaning to say, touch. So karon hinumdumin ninyo, visual, seeing, kinesthetic. Visual, auditory, and kinesthetic. So, kining tulo atong pagaisgutan mga kaigsunan because these are all the ways of expressing our love. Visual. Ang asawa nga very particular unsa nga makita. A visual wife keeps her home immaculate to express for her love. So ang asawa nga very particular siyang makita. Iyang ipadayag ang iyang gugma pinaagi sa pagplastada siyang balay nga hinlo kayo, very orderly kaayo ang iyang balay. Maayong pagkahapnig ang tanan, mga salaset, maayong pagplastar, mga bulak o guban pa. That is one way of expressing her love because that wife is a visual wife who is very particular unsa ang iyang makita. Arita sa bana nga visual. Ang bana nga very particular siyang makita observes the colors his mate is wearing. Mga asawa, muingong gani ang inyong bana nga, oy mami, murag dili bagay ng imong sinina sa imong sapatos. Tuodayon mo, ayaw mo pakig-away. Arte-arte pa rin daghanag bata. Very particular na nga bana. Nga naman, kaya ninyong bana is a visual husband. Mo na nga siya mo'y mutanaw sa imong plastada. Oy mami, kanay imong sapatos, mura grade 1 ka ng sapatusa pag ilis og lain. See? Kaya ang bana unsa is a visual husband. Very particular kung unsa ang iyang makita diha kanimo. Arita sa auditory. Okay? Ang madungog. An auditory wife enjoys hearing her partner's constant chatter. Ang auditory di ang asawa kanang ang iyang pagdungog mo'y nindot. Ganahan siya ng malumong nga tingog. Asa gani itong akong medyas? Ang asawa ni anak, basta kugi kayo mangita og medyas. Pero kanang auditory nga wife, kung imo gani nga, asa man itong medyas? Sa ambot ni mo, ay pangitag imo. Ha? Why? Sensitibo ang iyang dalunggan. Kay kining asawa is auditory wife, gusto niya nga kung doon na kaisulti, mga lambing nga pinulungan. Okay. Usahay maglalista. Nga nung lambing-lambing man, nga mo may gini akong tingog. Now, an auditory husband, kami na po nga mga bana, nga very particular mi sa among igdulongog, will enjoy music while making love. Ganahan nga dunay background, samtang nagdumug-dumug mga kaigsunan, ang duha ka linalang diha sa maong kwarto mga kaigsunan. Muna nga asawa nga dili auditory dade, palungan na kay mawala kos concentration. Mauna ang awayanan mga kaigsunan. Ang bana lahi. Ang bana nga maong auditory gusto niya nga dunay background mga kaigsunan. Mga kinahanglan ato ning sabton.
No? Ato ning sabtunog mayo. An auditory husband will enjoy music while making love, mga kaigsunan. So, arita sa kinesthetic. Ang bana nga maong kinesthetic. A husband who is a kinesthetic one likes to hold his wife's hands while walking. Mga asawa mo, na inyong problema. Kay ganahan ba yun po mo nga gunitan ba mo? Manglakaw, moatog shopping mall, gusto ninyong nga gunitan. Ang problema ang inyong husband o dili, kinesthetic, dili mo gunit. Maayo raman na sa uyab pa, kay kalit-kaliton matagunit, ugway makakita. Pero kining asawa na, bisag ipahapyor pang BTS, apil ang paa, di na ganit mo tanaw ang bana mga kaigsunan. Now, a kinesthetic husband likes to hold his wife's hands while walking. Then, husband, listen. A kinesthetic woman on the other way, on the other side, likes to be caressed and cuddled. Ang asawa dahil nga kinesthetic, gusto yun na, nga kanang imong halugon, imong gakson. Mga bana, paminaw mo, panid-ig yun ninyo og unsa ang nagustuhan sa inyong asawa. Kung inyong napanidaan nga kinesthetic ang inyong asawa, kada hawa sa balay, kada abot sa balay, kinahanglan imog yun ang halugon, mga kaigsunan. Imog yun ang gakson kaabi ninyo. Ang asawa kung kinesthetic, magingon, pastilag magakos ko sa akong bana bisag duha ka bantal nga plangganang labhonon, kaya ko na. Mutumog sa dili, kining magtiayon. Ug di nato ni apila gara-gara, malaya ni. Kung pulos tang seryoso nga murag mga sayantista, mawala ning relasyon, mga kaigsunan. Matod pa sa mga batanong kinahanglan apila nato ni gimik-gimik. Atog yun yung hatagan ng pagtagad. Kinesthetic woman likes to be caressed and cuddled. Tanawa ang balang kasulatan. Is it right? Kining atong gisgutan. Naabas balang kasulatan. Now remember, ang naghikay nini are psychologists, psychiatrists, o marriage counselors. Paminawa, unsay gingon ni Hari Solomon, ngadto siyang asawa. Oh my dove, let me see your face. Your face is lovely. Song of Solomon 2:14. May I ask you, sa tulo kapaagi sa pagpadayag sa gugma, who is King Solomon? Auditory, kinesthetic, or visual? Come on. Visual. Ingon ni Hari Solomon, o akong salampati. Kita mo na, ang asawa, ginganlag salampati. O akong salampati. Tuguti ako nga mututok sa imong naong, kay ang imong naong hilabihan ka mahigugmaon. I fully believe with all my heart, based on the Bible, that King Solomon was a visual husband. Mututok ko sa imong naong, sa mga asawa, ariglahag yun ninyo ng inyong mga naong, kung ang inyong mga bana, mga visual. Ayuhag yun na ninyong tagad, mga kaigsunan. Ayaw ninyo nag-ibuad-buad sa init sa adlaw, kay madaot ang kolor sa inyong mga panit. Maong mga Pilipino nga mga babae, alas 6 sa buntag, gapayong ng daan, mga kaigsunan. Sunod, unsay gingon ni Hari Solomon, padayon kita. Si Hari Solomon gapon mo nagingon, let me hear your voice, for your voice is sweet. What other personality, Hari Solomon? Auditory. So kita ninyo, ang atong gitunan sa psikolohiya, niya sa balang kasulatan. Ingon ni Hari Solomon, o akong asawa, maminaw ko sa imong tingog, kang imong tingog tamis kayo. Kana kung tamis inyong tingog. Pero kung ang tingog gikan ninyo sa alas 7 buntag, paingon sa alas 6 sa gabi, nga mura nagbombo radyo o radyo agong, mura di po biganahan anang tinguga, mga kaigsunan. Di ba? So kinahanglan kamong mga asawa, paraygon ang inyong tingog kung ang inyong bana is auditory. Pag-abot sa inyong bana,
Pangitay ko pamagi nga mong tamo sa inyong uy dong, nanade ka? Murag kami po nagikan sa trabaho, murag kanindot ba yun? If we are auditory husband, we want to hear the sweet voice of our wife. Okay. Muari po ta sa asawa, balanseho nato ni. Unsa man po ang batasan sa asawa ni Hari Solomon? Nagingon ang asawa ni Hari Solomon, his left hand is under my head, and his right hand embraces me. Unsa inyong tanaw sa asawa ni Hari Solomon? What? Kinesthetic. Ingon ang hari, asawa ni Hari Solomon, o akong bana, ang imong kamot niya ilalom sa akong ulo, o ang imong wala nga kamot nagagakos kanako. Kinesthetic. So mga asbana, istudyuhin ninyo ang inyong asawa kung kinesthetic ba. Kung inyong nasabtan ng inyong asawa kinesthetic, karon pag-uli ninyo hala ipanghatag ninyo ang inyong mga unlan sa silingan. Aron sa bukto na lang yun kanunay ang asawa magaunlan. Kay inyo mang nadiskubrihan nga kinesthetic ang inyong asawa. Tanawa, ang asawa ni Hari Solomon, very kinesthetic. O akong banang imong kamot, nagasapnay sa akong ulo. Apa na ang imong tuong nga kamot, nagagakos kanako. Pagkanindot mga kaigsunan nga magtiayon. So, karon magahisgot kita sa sikreto kung saan ito paghibalo. Unsa ang giganahan nga paagi sa atong asawag sa atong abana sa pagpadayag siyang gugma. First secret is identify myself and my mate. Pangutana imong kaugalingon, unsa may gyud akong ganahan? Visual, auditory, kinesthetic. Ilhang imong kaugalingon. Kay basi karon hangtod karon wa ka kasabot og kinsa ka. Munay mga asawa nga akong madungog mo nga da kanang butanga oray o di pod ko ana di ramansad ko. Munay utang madungog mga kaigsunan. Og di ko unahan asa mo ko ana. O siya unahan sa man away. We have to understand that. Identify myself and my mate. Atong tugkaron, unsay akong ganahan, tutok, paminaw, o hikap. Ato nang istudyuhan. Kay gani, atong tanawon panalit si John ug si Mary. Unsa ang gusto ni John kung siya mo'y akong bana? Unsa ang gusto ni Mary kung siya ang akong asawa? Unsa man ako? Unsa man ang pamaagi nga ako mag-enjoy ni ining mga butanga sa pagpadayag? Now remember, kining atong gihisgutan kung sakaon pa ni appetizer pa ba ni? Maghisgot pagyud ta sa tinunod nga kaon pipila ka mga gabi gikan karon. Kining atong giskutan karon hikap-hikap pa ni, hung-hung-hung pa ni, tutok-tutok nga kanang mututok ka nga ang imong tinanaw sa mga asawa, mura kaghaluan nga naindrinan ang imong mata mga kaigsunan. Luoy kaay imong mata mga kaigsunan. So timanin ninyo nga ang atong gisgutan are only preliminaries. Mga hikap, mga halok, mga unlan-unlan. Unya na tamagisot, pipila kang gabi kanang mga butang nga gikinahanglan sa atong kaminyon. Pinaagi sa pagsusi sa atong kaugalingon. Pinaagi sa pagpaniid sa atong asawag atong bana, masabta nato unsa ang labing gikinahanglan niya sa pagpadayag sa atong gugma ngadto kaniya. Sekreto nga ikaduha. Accept our differences. Respect my spouse individuality. Mga bana, mga asawa, paminaw mo, ayaw ninyong pugsa ang inyong asawa nga kung unsa ang imong gusto mo, po'y gusto sa asawa. No. Tingali gusto ka nga kanang makadungog mayong pulong, ang usa gustong hikapon. Ayaw ipamugos ang imong nagustuhan ngadto sa usa. Respetuhe ang iyang kalahian. Nayo bang mga asawa nga dili gusto halok-halok? Ayaw nang halok-halok dong. Kung sinumbagay, kasamo kraan ng trabaho. Nayo ba na? Yeah. With my experience, ingon nga pastor o lecturer, daghang klaseng mga counselors ang akong nagian.
No? Na ang uban, napoy mingon, dili mayo ng diritsoon tao. Sa dribble o nagbula o na mo shot. Naon sa man imo man ng lakturon. Sunay mga tao ingon ni ana. So kinahanglan imong istudyohan ang imong life partner kung unsa iyang ganahan sa kinabuhi. Muna imo-himon, then respect the spouse individuality, mga kaigsunan. Hinumdumi nga ang imong kapikas kinabuhi is a very unique creature on earth. Nagingon ang balang kasulatan sa nulat ni Hari David sa Salmo, my frame was not hidden from you. When I was made in secret, your eyes saw me, saw my substance being yet unformed. Ingon ni Hari David, o Diyos, sa diyang ako giumol sa tago, ang imong mga mata nagatanaw kanako, because you formed me in a hidden way. Therefore, mga kaigsunan, ang matag usa kanato is a very unique individual. So, my spouse personality is unique. Ayaw gyud isundog-sundog ang imong asawa sa imong silingan. Ga dali ra gud ga. Mao ni akong ganahan tanong kanatong silingan no. Ga pasabak-sabak ang asawa sa bana. Mao ni akong ganahan. Na imong pugso ng asawa nga hilasunon nga mohalok gani na manarangka sa karon way makakita. Usaw man na nimo. Ha? You see? So imong tanawon ang imong kapikas kanabuhi as a very unique personality, mga kaigsunan. Therefore, husband and wife, you should say to yourself, I should not try to remake my mate. Ayaw yung sulay nga imong usbon ang purma sa iyang personalidad. Makakita kag mga magtayon nga grabe kalabing, gusto po rin nga imong isunog ka na, gaba. Nga, bisan sa gawas gahalok ko, tanawar ako, halok po ta. Na, lahi-lahi matag background, mga kaigsunan. Kaya na ay mga kabataan nga nangamatay na lang, wa pagyud kakita nga naghalok ang ilang ginikanan. O saan man na nimo. So that is the family value nga ilang na sunod, mga kaigsunan. Why should I tamper with my spouse freedom and individuality? Ayaw pakganga ang kagawasan sa imong asawa. Ayaw usba ang iyang personalidad. Ang Diyos ra mo'y mag-usab kung dunay dili maayo nga bahin sa iyang personalidad, mga kaigsunan. Sekreto nga ikatulo, put my partner's needs above my own. So ang pagginahanglan sa imong asawa sa imong bana, kinahanglan magauna. Kinahanglan kini respetuhan ang iyang paginahanglan labaw kay sa imong paginahanglan. The graces of self-denying, courtesy and splendorous, add splendorous luster to relationship between couples. Ang imong pagdumili sa imong personal nga kagustuhan, makahatag og kahayag, makahatag og sigla, makahatag og kinabuhi sa relasyon diha sa kaminyoon. Gani ang balang kasulatan nagaingon, in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Imong pag-iisipon ang usa nga mas labaw kay kanimo ang iyang panginahanglan kay mao kana ang katuyuan sa atong Dios. Now remember this. This is very, very important. The root of each conflict is self first. Ang gamot sa konflikto sa magtiayon kanang kinaiya, unahon ang akong kaugalingon. Self first. Kung sa magtiayon, mauna ang pag-isip sa asawa, nga unahon niya ang iyang kaugalingon. Isipon sa bana, nga unahon niya ang iyang kaugalingon. Once yourself is the priority in the marital relationship, that is the root cause of conflict in marriage. However, the key to the solution is spouse first. Ang yawi di ay aron malikayan, ang konflikto sa mga magtaayon is spouse first. Mag-una ang panginahanglan sa akong asawa. Mag-una ang panginahanglan sa akong bana. Self first is the root of conflict.
Spouse first is the solution of conflict. Ato ng timanaan, mga kaigsunan. Kay si GinJesus naghatag og panigingnan. Kay iyang gihatag yang gugma, sakripisyo alang sa tanan. Gani ang balang kasulatan nagingon, let this mind be in you which was also in Jesus Christ. He humbled himself and became obedient to the point of death. Nagpakamatay dili alang siyang kaugalingon, apan alang ngadto sa mga katawan. 3 ways to express my love. Summary. 1 is what? Seeing. Mao nga magtanaw gani mo sa inyong asawa ug bana kanang mananoy nga mga tinanawan. Hearing. Magsultita humok nga mga maparaygon nga sinultihan. Then the other one is touching. That is visual, auditory, kinesthetic. Mao ni ang expression nga paagi sa atong gugma sa atong asawa ngadto sa atong bana. So the question is, which one is irresistible? Asa man ining tulo ka pa maagi nga kanang di gyud mapugnan, mapadayag gyud? The answer is the one my spouse prefers. Kung asa ang nagustuhan sa atong asawa ug sa atong bana, niining tutulo, that is the irresistible way of expressing his or her love. Ang Diyos nagpakita usab sa iyang tulo ka papaagi sa gugma nganhin ining yuta. Akong balikon. Ang Diyos nagpakita sa tulo ka papaagi sa pagpadayag sa iyang gugma nganhin kanato. 1, visual. Siya nagatanaw kanato. 2, auditory. Siya nagapaminaw kanato. 3, kinesthetic. Siya usab nagahikap kanato. The 3 ways of expressing our love are the 3 ways of Jesus Christ expressing His love to you and to me. Busa mga kaigsunan, si GinJesus ingon nga langit nun nga mahigugma. He is a divine lover, and that divine lover has promised to return for you and for me. Hinungdan nga sa balang kasulatan nagingon din ha, dili magol ang inyong kasing-kasing. Tumuog kamo sa Dios ug tumuog kamo kanako. Kay sa balay sa ako nga man adunay daghang puloy-anan. Kay kung dili paunta ako magingon kaninyo, muadto ako aron sa pag-andam og lunaalang kaninyo ug tapos nga ako makaandam og lunaalang kaninyo. Bubalik ako pag-usab. The great lover in this universe has a promise to return. The great lover in this universe, Jesus Christ, has promised to take you and to take me to the kingdom of God. Kitang mga sawag mga bana, sa diya nga atong ikatagbo ang atong asawag bana, klase-klase ang atong magamit. Usahay visual, usahay auditory, usahay kinesthetic. Apan si GinJesus, sa diya nga siya makigtagbo ka na to, iyang gigamit both visual, auditory, and kinesthetic. Gani, sa diha nga siya magpadayag na sa kalangitan. Aron kuhaon ang iyang mga hinigugma. Ako magayong kaninyo kitang tanan makakita kadiya sa pagkadaog gikan sa langit. Kitang tanan makadungog sa iyang pagabot. Kitang tanan makahikap sa himaya sa presensya sa Dios. Kaysa ikadawang pag-anhi sa atong Ginoo, gibalik-balik kini 2,000 ka mga panahon sa balang kasulatan kay nagpakita nga ang mahigugmaon nga Dios nga magabalik kanato. Importante ang iyang pag-anhi. The second coming is so important. The fact, it's certainty of His coming. Ang kasiguruan siyang pag-anhi, gideklarar sa unang panahon, bisan pas kapanahonan ni Enoch, 3 generations after Adam and Eve. Gisulti kini ang iyang pag-anhi sa kapanahonan ni Hari David sa kakaraanan nga kapanahonan. Gisulti ang pagbalik sa atong Ginoo sa panahon ni Manlalagda Daniel. Gisulti ang pagbalik sa atong Ginoo bisan pang mga manlunda sa pagsaka ni GinJesus. Gipadayag usab ni San Pablo nga si GinJesus mo balik nganhi. Gani si San Pedro nagasulti nga si GinJesus mo balik usab
Then finally, in the book of Revelation, John the Beloved, nagapasundayag nga si Jesus mubalik. The great lover of the universe has promised to us to take you, to take me to His kingdom. Mao ni ang magatapos na tanang mga kagulanan o kasakit. Mao ni ang musulbad sa pagbalik sa atong Ginoo ang tanang mga problema sa kinabuhi. But the coming of Jesus Christ is not a surprise because the coming of Jesus Christ has many signs to consider. Unsa man ang mga ilhanan nga si Jesus hadol na gyud mobalik. Yes, atong makita sa Matthew 24 verses 6 and 7 nga kung dool na mo balik ang Ginoo, magakagrabe ang gubat sa kalibutan. It is in our days today nga bisag unsaon paghusay ang kalibutan, ang kagubot nagapadayon. Mas dako ang budget sa mga bala ug igugubat kaysa budget sa pagkaon sa ubang nasod, mga kaigsunan. Unsa pa ang laigilhanan nga hadol na mo balik ang Ginoo? Mga gutom kamatay. Karon ato nang nasaksihan, libo-kalibo ang nangamatay mga kaigsunan, pinaagi sa mga tidal wave, pinaagi sa mga linog, pinaagi sa mga uban pang mga kalamidad, mga baha ug mga kaigsunan. It is pointing to the coming of Jesus Christ. Usa sa mga lanan nga doon mabalik ang Ginoo kung ang kapital o ang labor managkabangi. Labor union. Demonstration dito mga kaigsunan is also a sign of Christ coming. Ako mag-ingon kaninyo nga kanang nagsambunot diha dili taga Cagayan. Taga Lagyo na nga dapit. Dili na taga ato mga kaigsunan. Apang gusto na ko ipasantop kaninyo. Nga di ay usa sa mga ilanan nga dool na mobalik ang Ginoo kung ang panimalay anaa sa panagkaaguliyang. Makita kini nato sa 2 Timothy 3:1-5 nga nagingon nga usa sa mga ilanan nga dool ang pagbalik sa atong Ginoo kung naang kaguliyang sa panimalay. Amahan batok mga anak, anak batok ginikanan nga walay pagsinabtanay mga kaigsunan. Thus the family life og sa atong Seminars Happy Family mao ni ang pamaagi nato mga kaigsunan nga unta mo gamay-gamay ang mga suliran sa atong panimalay. One of the signs of Christ coming is the family and society chaotic situation in our times, ladies and gentlemen. Ug usab nga ilhanan nga doon balik ang Ginoo kung very massive ang proclamation sa mayong balita. Sa dayang ay wali na ang mayong balita sa tibok nga kalibutan, it is a sign that Christ is coming. Because in Matthew 24:14 it says, and when this gospel of the kingdom shall be preached throughout the world, then the end shall come. Mabot ang katapusan sa diha nga mayong balita mga kaigsunan, igawali sa tibok nga kalibutan. Then when Christ will come, we all shall see Him. Mao ni ang bugtong kalipay nato. Ako mag-ingon kaniyo, kining kalibutan na walay solusyon nga atong maangkon nga kini dili magabalik. Kapuyo na lang ta maminaw sa mga pasalig sa mga leaders sa kalibutan, but they could never solve the problems. Kung ang uban kanato na puno sa mga kagulanan ning yuta, kung ang uban kanato nga dugmo kang atong kasing-kasing, kung ang uban kanato mas dagan ang kagulanan kaysa kalipay, I would like to assure you in the coming of Christ that will end everything. We shall see Him. Kitang tanan makakita siyang pagbalik. Yes, He is coming with the clouds and every eye shall see Him. Revelation 1:7. This is the promise in the Bible that when Christ will come, we all shall see Him. That is visual mga kaigsunan. Kaya ang pagbalik sa Ginoo dili tinuod. Nga ang pagbalik sa Ginoo usa ka sekreto nga paghitabo. Ang pagbalik sa Ginoo is not a secret rapture. Ang pagbalik sa Ginoo dili kasanatian sa kamatayon. Dili buti pasabot kog mga matay ta diretso ta paingon sa sabakan sa Ginoo. No. Mga kaigsunan,
ang pagbalik sa Ginoo is a literal appearance in the sky that will be seen by every person. Mo nga kung dunay moingon nga si Jesus ni balik na to sa isla sa dinagat, ayaw mogtuo ni ana. Kung moingon nga naa na si Jesus sa hasaan, ayaw mogtuo ni ana. Kaya ang pagbalik sa Ginoo makita sa tanang mga mata, mga kaigsunan. It is a literal appearance in the sky that everyone can see Him. Next, ang pagbalik sa Ginoo, we all will hear Him. Madungog na to ang pagbalik sa atong Ginoo. Nga naman, kaya ang barang kasulatan ng Gingon, kaya ang Ginoo siyang kaugalingon, maog yun ang manawag gikan sa langit, uban sa dakong singgit, sa dakong tingog, sa punuan sa manlunda, diha sa trumpeta sa Dios. Everybody can hear the coming of Christ because of the shout of the angel. Everybody can hear the coming of Christ because of the trumpet of God. Therefore, Christ's coming is not a secret rapture, mga kaigsunan. It is auditory. Next, we all will be touched by the glorious presence of God. And that is kinesthetic. Ang iyang himaya magahikap sa tanang mga katawhan sa diha nga si Jesus mubalik na, mga kaigsunan. They will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Ang pagbalik sa Ginoo, the great lover of the universe, is not a secret event. Kung dili, kining tanan, makita sa dayag sa mata sa mga tao. Sa diha nga si Jesus mo balik na. Ang langit malukot na daw sama sa sinulat. Ang kabukiran mga tumpag. Ang mga isla, mga hanaw, mga kaigsunan, sumala sa gisulat ni Apostol Juan sa Pinadayag 6:14. Yes, nianang panahon nas pagbalik sa Ginoo is the end of the world. Christ coming is the end of the world. The end of the world. Nianang panahon na wala na yung mga bangko, mga kaigsunan. Ang mga kwarta nga atong gideposito di na ma-withdraw sa pagbalik sa atong Ginoo. Ako pa ninyo, withdrawhan na lang na inyong tanan. Ang sobra ihatag nako, mga kaigsunan. Kay kung inyo nang hulaton nga mabalik ang Ginoo, di na mo maka-withdraw na ng mga kwarta nga naa sa bangko. Sa diha nga mabalik ang atong Ginoo, ang tanang